Alright guys, welcome back! Andito na tayo sa second match natin for the semi-finals on the Heroes of the Storm Philippine qualifiers. Masyado tayo excited sa laban kanina. Bibingka took the match, but we are now going ahead with the War Gods in Southwind match. The bans for this game is Zeratul for Southwind and Illidan for War Gods. Looks like galit talaga. Oh, wow. Okay, these picks, guys, these picks. Nakuha ni Uther. Nakuha ng Southwind si Uther. Favorite yan ng our guy, si John, my friend. Pero nakuha ng War Gods yung dalawang masakit, si Jaina at si Kael'thas. Sabi nila, wow hindi nyo binan si Kael'thas at si Jaina. Akin siya. Dalawang mabigat na kalaban na contender. Gusto ko yan. Medyo masakit ang magiging kapalit niyan. Ngayon, ano ang gagawin ng Southwind para mag-compensate dun sa dalawang super heavy hitter? Kung ako, pipili ako ng dalawang super heavy CC-oriented heroes. Si Uther, maganda yung CC niya. Pag nakuha mo, pwede niya kunin yung Divine Shield na ult or yung hammer, yung Blessed Hammer. No, is it Blessed Hammer? Which one? Yung hammer, basta yung E. Yan. Pwede niya kunin yun for stuns. And wow, Tyrande. Alright, here we go with the CCs. Tyrande, I said earlier, hindi siya support. She is assassin. Trust me, guys. She's damage. She is the damage. And I love this. Meron siyang minor heals and that's gonna help the team with the two supports. But wow! Wow, Muradin! My G. Alright, yun nga. So, with the CC, guys. Muradin with the stuns and the jump. Tyrande with the stuns and the heals. And Uther with the stuns and the heals. Sabi nila, Kael'thas, Jaina, puro damage kayo. Sige, puro stun aabutin nyo sa amin. Ha. So, far, ang ganda ng counterpick ng Southwind sa War Gods. War Gods, anong gagawin nyo? Tatlo sa inyo ang may stuns. Oh my god. Good choice with the Lost Vikings. Ngayon, ang plano ngayon ng War Gods, okay, sige. CC nyo kami sa battle. Pero habang lumalaban tayo at nakafocus kayo sa CC, nagpo-farm yung Lost Vikings namin sa likod. Walang problema yan. And nakakatakot yan, especially sa Tomb of the Spider Queen. Kung maganda yung pagka-manage mo sa Lost Vikings, hindi ka mawawala ng XP. And you can win the game outright just from the lead XP. Pro tip, guys, kung mag-hero league kayo, bilhin nyo yung Lost Vikings, tapos i-pick nyo every game, tapos mag-farm lang kayo ng XP. Auto-win yung team nyo, trust me. Trust me, I'm a rank 31 scrub sa hero league. But that's okay. I should play more. Alright. ETC and Lost Vikings. Okay, so medyo may CC na rin ng ang War Gods. I don't know who's they're planning to CC, but if they catch yung kalaban nila na Southwind in a good mosh pit, the damage from Kael'thas, Jaina, and Lost Vikings pag nag-ult yung Lost Vikings with a long boat, it's gonna be very, very hard to survive. Trust me. I'm a level 31 scrub sa Hero League. Alright, so Southwind picking Vala for the damage. Ang nagiging composition ng Southwind yan is more on picking off the enemy. Vala, Tyrande at the back, Uther, Muradin, shielding them from the front. And finally, Thrall. I think Thrall is gonna get Sunder for the stuns kay ETC. Just in case na may mosh pit nga. Thrall is gonna be at the back casting the interrupt. If not, it's gonna be Uther, Tyrande, and Muradin because they're all CC. This is the CC fest. Crowd control, but ETC, the crowd god, can make you mosh pit. So ano kaya ang magiging pick ng War Gods for this game? Who is gonna be the support to complement this composition? Kasi so far, walang support ng War Gods. They have a specialist, a tank, and 2 assassins. Who's gonna be their heals? That's gonna be important. So, I'm guessing it might be Brightwing. There we go. There's the Brightwing. Kasi wala na si Uther so might as well get the other one. And I think with Brightwing and her, babae ba si Brightwing? I don't know, maybe. And with Brightwing heals, I think it might be enough. Kasi madami siyang i-heal So far, madami kang heroes na kalaban. And you're gonna be able to use that Brightwing AoE heals to your advantage as soon as the enemy engages you, and it's gonna be hard.
Right now, let's do a review for the Tomb of the Spider Queen. You collect gems, turn mo sa gitna and sa baba. You summon the web weavers and use it against your opponent to push and knock them down. Pwede mong kunin yung boss sa pinakataas, but mostly ang aim mo is to destroy the enemy nexus. Alright, so I'm just waiting for the team to invite us, and hopefully we'll be able to start the game soon. So give me a minute, guys. Give me a minute and we'll catch you up. Just stay tuned. Alright guys, we're here in the game. It's gonna be War Gods versus Southwind. And looks like we're still waiting at nag-pause just to stabilize. Again, let me just show you the map. This is one of the most atmospheric maps sa Heroes. Kitang-kita mo naman. Meron pang vignette filter na nakakalat kung saan-saan. Gusto-gusto ko to kasi actually connected to sa Sky Temple kung hindi nyo napapansin. Pag, asan na ba yun? May proof dito na connected siya eh. Kasi sa Sky Temple, dun sa boss, may parang bilog na manhole malapit. Pag kinlik mo ng kinlik yun, may Easter egg na lalabas. Parang may spider na, may lalabas na si Harrison Jones. Parang si Indiana Jones. Lalabas siya dun, tapos may spider na humahabol sa kanya. Yung spider, dito nang galing. Tapos kung makikita mo yung loading screen kanina, parang nandun si Harrison Jones, nasa taas. Parang ina-escape.
Tapos, alam ko yung ano yung ninakaw niya na gem. Parang gem galing dito. I'll show you guys later. But for now, we'll wait for the heroes. If you can see this amazing picture, akala mo naghahanda na sila. I really love this I really love this overlay kasi natatago niya yung UI. Yeah. Can make for amazing shots. Gusto ko yung details talaga ng heroes. Anyway, ayan. Nagbalik na yung heroes natin for the connection. Let's introduce our players. Si The Penguin as the ever-present Muradin. Makishi as Thrall. Minjeong as Tyrande. Wipeout as Vala. Panda User as ang napakalikot na na Uther. The Vikings are controlled by, I cannot see sino may hawak. Oy. My God, stop moving! Walang spacebar dito. Si Momobelia. Light is controlling Jaina, which is stunned! Oh my God! Ang bilis agad ng laban! Hindi pa ka tapos mag-introduce! Si ETC, si Ochi, si Brightwing, si Stronger, at saka si Zensho as Kiltas. Alright, let's go! Fight! Ang mga Lost Vikings natin nakatambay sa mga lanes nila at sila ay nagpapalevel ang kumukuha ng XP. Ang team ng Southwind mukhang agresibo na umaatake. Nakapasok agad sila, nakachepi agad ng patay. Kailangan mag-iinit na dito. Ang War God, sabi nila, hindi sila papayag, basta-basta sila mapapatay ng ganun. At ito, ini-stun lang ni Panda User. Nag-XP lang siya sa taas para makahabol sila. Pero at this point, medyo malulugi sila pag dun sila umasa. Kasi, tatlo yung hero ng Lost Vikings. Wala silang gagawin ngayon kundi mag-XP lang and mag-participate sa battles kung kailangan sila. Kaya pag XP lang ang asa nila at wala silang kills tulad ito ni Thrall. Mukhang hihiga si Thrall. Oh my God, nakabawi kagad. Ang War Gods, hindi sila magpapatalo. Si Jaina, kahit mamamatay-matay, nasa likod. Tumatapres ng spells. Si Kiltas, hinahabol to. Si Vala, nakatambay lang. Oh my God. Panda User, stable na stable pa rin sa taas. Relax ka lang dyan, bro. Si Stronger at saka si Light, pinipressure si Muradin at may nakaabang na. Tignan natin kung magiging successful to. Penguin, magpapabait kaya siya. Pero si Thrall, umiepal sa baba. Tignan natin kung ano mangyayari. Nako, is it gonna be? No, it's not. Relax na tayo. Wala yung masyadong mapapressure. Sabi nila. Si Panda User, relax lang ng relax. Humihingi ng ng assassin. Sabi niya, tulungan niyo ako dito. I-snipe niyo tong dalawang Lost Vikings na to. Si ETC, sa gitna. Si Ochi, pumapasok. Sinusubukan na humanap ng pwede niyang hulihin. Si Panda User, ops! Pag nag-cooldown siya, isang slide lang katapat ito, Panda User. Kaya mo kaya maka-escape? There's the slide! And the heals. Is he gonna make it? No, he did not make it. At babalik na ngayon ng assassination team ng War Gods. Pabalik-balik na sila. Babato na lang si Uther ng heals. Si Kiltas at saka naman itong Lost Viking na to. Si Eric. Tumatambay dito at sila ay naghihila. At kahit sila ay napipressure, okay lang naman. Dahil sa mid, yung tatlo, si Stronger, si Light at saka si Ochi, talagang nagpapakaba lang sila. Hindi nila kailangan patayin si Makishi. Pero if they can, they're going to do that. Si Minjeong umakyat to help out his team. But wisely, nag-retreat ang War Gods. Si Panda User, he is back, he's up, and he's gonna see what he can do. Pumapasok, hindi ko nakita si Brightwing. Mukhang na-pick off. Nice one by Southwind. Pero kumukuha ng revenge ang War Gods. Pero mukhang sila pa ang nahuli. Going down, Kiltas, si Jaina, si Eric, babagsak pa. At may mga natitira pang Lost Vikings. Si Thrall, babalik. At nice positioning dari kay Vala. Gusto kong ginagawa niya. Nasa likod lang siya, tumatapyas-tapyas. Habang yung tatlo nasa gitna. Pero yung heals ni Stronger, medyo malakas. At mukhang mapapaback off na ang Southwind. Gusto ko na unti-unting nag-lead ng XP ang Southwind. Kahit may TLV. Kahit may Lost Vikings. Ang War Gods. Kasi, ibig sabihin, nakakakuha sila ng magagandang kills. Ayan. So, ang War Gods, sila naman ang nagpaplano. Sabi nila, kanina pa kayo, kami naman napapatay. Pero nauna si ETC, there's the stun! Oh my God, mukhang hindi napapatagalin tong laban na to. Talagang gusto nila magbugbugan na lang kung saan-saan. At init ang pares nating teams. Sabi ko nga sa inyo kanina guys, yung kapangyarihan ko, wala na akong mana, wala na akong oracle. Hindi ko na mape-predict kung sino mananalo. Dahil sobrang unpredictable na ng games natin, War Gods at saka Southwinds. Talagang toe-to-toe ang mga laban nila dito sa Tomb of the Spider Queen.
kahit paano, may mga turn-ins pa rin na nangyayari, pero both teams medyo attentive at hindi nila hinahayaan mag-turn-in basta-basta yung kabilang team. So mga web weavers, relax muna kayo. Huwag muna kayong magmadali. Magkape muna kayo dyan. Gumawa kayo ng mga silk stockings or something. Pero si Vala mukhang nahuli ni ETC. Is it gonna be enough? Mukhang maganda ang support. Itiranda na hindi naman talaga support. Pero pumasok na ang War Gods at sinave nila ang kanilang mga teammates at okay sila. Okay lang. Relax. The high-octane action is keeping up. War Gods, pumapasok. Nahuli na naman si ETC, pero may counterflow. Si Kael'Thas, nauna na naman ang War Gods na mamatay ng hero. Nahuli si Brightwing. Nice and Venom at napatay. Ngayon, ano ang balak ng War Gods? Pati si Olaf, hindi na rin nakatakas. My God, kailangan ang War Gods, kailangan nilang gumawa ng something here. Kasi isa-isa silang napapatay Hindi ko ina-expect na ang Southwind coordinated enough para i-focus fire yung mga tangke. Si Makishik pumapasok, pero hindi. Relax lang siya. Masyado malapit sa torre. Hahanap sila ng opportunity. Magbubutas na naman sila ng mga pader dyan kung anong pwede nilang gawin. At pag nakuha nila yun, kukuha sila ng kills. Si ETC, si Ochi, hinahabol na naman. Ni Mura, tignan natin kung makakapasok. Feeling ko masyado nang malapit sa torre at hindi na sila makaka-pursige. Pero may web weavers na umaandar. Tignan natin kung ano magagawa ng web weavers. Gusto ko tong bottom push ng Southwind kasi may mga golem sila. Pero si Brightwing, mukhang nahuli na naman. Is it gonna be enough? Nice stun. Tuloy-tuloy lang ang stuns by shields pero it's not enough. Brightwing namatay sa bottom. Masyadong busy ang War Gods para magdepensa at ang Southwind pumupush na sa gitna. Wala. Relentless na sila. Binabasa nila ang gate ng War Gods. Ang War Gods, kailangan nila mag-group up. Si ETC at saka si Jaina mukhang papasok sa likod. At tingnan natin kung anong magagawa nila para madepensa ng mid. Inuuna si Thrall. There's the stun and the pushback. Kaya lang, may counter stun si Tyrande. Nagkakahila na dito. Hindi ko alam kung sino unang namamatay. Pero ETC talaga. Mukhang ang ganda ng focus fire ng Southwind. Talagang unconventional Kumbaga sabi ni Sun Tzu sa The Art of War, do not attack the enemy's weakness. Attack them at their strongest because they will not expect it. At yun nga ang ginagawa ng Southwind. Inuulan na talaga nila yung mga tangke. Oops! Oh my God! There's the stealth. Oh! Nahuli ka sa stun! Mukhang mawawala na naman ng mga heroes! Ang War Gods! At nakuha pa nila yung creep. Ang sakit nun. Ang ganda ng snipe ng Southwind na yon. War Gods. Kailangan yung gumawa ng something. At ngayon, ang lakas ng loob ng Southwind. Pumapasok pa sila para lang mapatay si Kael'Thas. Grabehan na ito. Mukhang galit na galit ang Southwind. Binubuhos nila lahat ng passion nila sa laban na ito. Ang War Gods naman, kailangan nilang mag-gather up. Isa pa rin kills lang. Kailangan nila magawa. At least kahit papano, yung TLV nila, yung Vikings nila, nagkukuha pa ng mga experience sa taas. Nagpapa-level up pa rin. Ang problema is, they are losing forts. Unti-unti na silang nawawalan ng mga bahay dito. War Gods nag-turn in just to salvage something sa sitwasyon nila. Medyo galit na galit talaga ang Southwind ngayon. Ang War Gods, feeling ko medyo natakot yung TLV nila. Hindi na nag-spread out magkakasama na sila Which is what they can do, pwede nilang gawin ngayon is pag-iwahiwalay yung TLV, tapos yung buong team nila, the 4 players sa team nila, mag-group up and try to kill the enemy team. Pero mukhang hindi maghihiwalay yung tawag doon? Yung Southwind. Kasi alam nila na pag naghiwa-hiwalay sila, they can't get picked off. At ang ginagawa nila, unti-unti na lang sila turn in ngayon. Kasi nagkakapatayan na, my God, War Gods. Ano kaya magiging plano na nila? Meron na naman tayong engagement dito sa harap. There's the stealth. Unfortunately, nauna si Thrall. The stuns are going down. Mukhang oh, nice mosh pit there. Kaya lang, is it gonna be enough? Where's the follow-up? War Gods stepping back into the game. Yung TLV gumagawa ng intense damage dito sa gilid. At mukhang si Minjong hindi na makakapasok. War Gods, hinahabol si Penguin, si Ochi. He's mounting up. Is he gonna make it? Penguin, what are you gonna do? Where are you gonna go? Saan ka pupunta? Wala kang papasukan dito. There's the stun, there's the avatar. Pero si ETC nakaharang sa daan. Why? Where's the beef? Sabi ni ETC, sabi ni Penguin. Right here, bro. I ain't got time. I gotta go home. And a good attempt there by War Gods. Gusto ko ang ginagawa ng War Gods. Like I said, they have to group up. They have to win engagements. And then they can get back
with the XP lead. Kasi nga maganda yung Lost Vikings nila. They have to use the Lost Vikings as an advantage. Oh, tinatry nila ang kunin ng Lost Vikings pero masyadong mabilis ang back nila. Nag-back na lang sila. Ano na kaya ang magiging plano ngayon ng Southwinds? Medyo nawala yung lead nila sa laban na ito dahil dun sa engagement na yon. Ang ganda ng mosh pit, tapos yung follow-up ng War Gods. And that got them back sa game. Mukhang mag-creeps na muna ang Southwind. They have to play safe kasi nag-step up na yung War Gods. Nagpapakita na sila ng mga ipin. They're baring their fangs against each other. Yun ang nangyayari. At sabi ng War Gods, okay, alam ko na yung laro. Alam ko na kung paano kayo gumalaw. Mag-a-adapt na kami. At we're gonna evolve. And we're gonna do whatever we can. Pero, ang Southwind mukhang may plano. Kaya lang hindi na umabot dahil naka-atras na sila. Scalefast, saan ka pupunta? Mukhang magkakaroon na naman ng engagement dito sa gitna. Mukhang plano ni Scalefast mag-farm, which is good. Kasi kailangan nila ng XP. So far, ang Southwind, masyado silang nag-stick together at nahahabol sila lang sa ng War Gods ng dahil doon sa XP. Pero, pag magkakasama sila, pwede silang mag-atake ng ganito. Unang-una, si Olaf, there is the ultimate, the heroic skill ni Momi Bella. Si Ochi, nasa harap. He's just making sure na safe ang team niya and they're gonna disengage from that. Okay, nice job by War Gods. Minanage nila yung potentially dangerous affair doon sa top. Ngayon, focus na sila dito sa creeps, sa camps para mag-assault ang kalaban nila sa enemy base. Tignan natin kung sino makakuha nito kasi nakaabang na naman ng Southwind. So far sila yung may map control dahil ahead sila by 1/4. They have 5 forts and they have the stealth. Tignan natin kung gagana ulit ang technique kanina. There's the stun! Oh my god! The attacks from Southwind is just too much. Masyado masakit. Pero dumating na ang Lost Vikings. Naka-ulti ba sila? Hindi. Cooldown na mga ulti nila. Ang meron lang, ang Winds. Oh my god. Si ETC na takedown pa. Si Thrall na buhay. And si Jaina, makakaabot ba siya? Si Light, makakaabot. Unfortunately, si Kael'thas, medyo, sinave niya yung life niya. Sabi ni Kael'thas, alam ko may gusto ko sa iyo, Jaina, so I'm gonna sacrifice myself para makauwi ka. And that's exactly what he did. Saludo ko sa iyo, Kael'thas. Kahit na friendzone ka, isa ka pa rin tunay na nagmamahal. At sabi nga nila, walang forever. Total, wala na si Arthas, malay mo. May mangyari. I don't know. Who knows? Alright, si Minjong nandito, kumukuha ng XP. Ang War Gods, nag-rally na sila. They're gonna get what they can. And they're gonna do what they do best, which is find the best hole para pasukin laban sa Southwind. Si ETC mukhang kinakabahan dito sa gitna. Kailangan tawagin ng teammates niya. Pag pumasok ang Southwind dito, ma-hammer and anvil sila. Kaya they're wisely choosing to back off. Probably naghihintay sila na mag-ambush dito sa boss. Ano kaya ang plano nila? Okay, nag-check na ang War Gods. Pareha silang nagkakaramdaman na dapat wag muna tayo mag-boss. Papasok na ang Weavers ng War Gods. Tingnan natin kung maganda at sulit ba yung push nila dito. Kasi yung mid at saka yung bottom, aatakihin lang ng Aatakihin lang ng Southwind yan. And they're gonna pick it off very fast. Unfortunately, nasa taas lahat ng kapangyarihan ng War Gods and they can do whatever they want right there. Si Light bumabalik para mag-defend at saka si ETC. Isang magandang mosh pit at follow-up ni Kael'thas ay medyo masakit. Kaya tingnan natin kung ano mangyayari. Mahahabol kaya ETC, nagpapatrap sa gitna and there's the stun, the focus fire, there's the Thrall attack and it is not enough. Kinuha si ETC at hindi niya nagawa yung sobrang intense niyang mosh pit at grabe. Etong Lost Vikings ng War Gods, they're doing the best push ever kasama ng mga web weavers. While the rest of Southwind is busy dito. Ops, mukhang magkakahabulan tayo. Nakita si Brightwing, si Uther at saka si Thrall nag-aatake na naman dito. Mukhang kailangan nilang maging patient at bumalik dahil depende sa mga gagawin nila ang susunod na mangyayari dito sa laro. Alright, so mukhang nag-down na ang mga web weavers ng War Gods. Saan na kaya sila pupunta?
Alam nilang pantay ang levels, ay ang heroes. So lahat buhay. Hindi tayo basta-basta mag-boss at this point of the game. Kailangan mo munang manalo ng engagement bago ka pumunta at magbida-bida sa boss. Pero ito, nag-stealth na naman ang Southwind. Tingnan natin kung ano mangyayari sa stealth na ito. Is it gonna run out soon? Tingnan natin. Makakapasok pa sila. Looks like it does not pan out for them. They're gonna have to just turn in and go back. Hopefully, is this gonna be enough para mag-summon naman sila ng Web Weavers. War Gods is checking the top eggs at sila din ay nag-turn in. But it looks like it's gonna be not enough kasi kumpleto na yung sa Southwind. It's their turn. It's their time. Sila naman ang magpapakita ng mga Web Weavers dito sa Tomb of the Spider Queen. At ito na ang nagiging rational sa Heroes of the Storm. Sa game natin ngayon, wala na naghihiwalay. Lahat sama-sama. Well ka na. Patay kung patay. Kailangan natin mag-commit. Except kay Tral na nakumukuha ng creep sa baba. At mukhang hindi na sila umabot sila. Alright. Ngayon, it's gonna be up sa War Gods para mag-depend dito. Pero mukhang nakaabang ang Southwind. Kung may magkamali na pumasok. Ayan, tignan natin. War Gods going back, just defending. Kailangan nila maging safe. Kasi medyo lamang ng konti ang XP ang Southwind. Southwind, naghahanap sila ng pwede nilang pasukan na engagement. Isang magandang initiation lang ang kailangan nila at pwede silang makapatay ng magandang hero, which is gonna help with their push dito sa mga sa mga spider web. Anyway, nag-miss si Thrall ng kanyang, there you go, sundering, that's the word. Nag-miss yung sundering niya, and now TLV is doing what they can. Actually, useful yung ult nila para mag-take out ng mga web weavers. And now, both of them use their ults and mag-disengage sila parehas. All of the heroes are alive. And at this point, honestly, pag nag-engagement sila, medyo lamang ang War Gods kasi wala sila masyadong stun. Nagamit yung Sundering eh. And there we go. Here's the fight that's gonna happen. Si ETC, isang magandang mosh pit lang, pero hindi enough. Ang ganda nung Vengeance na yon at hindi nakaporma si ETC. War Gods sinusubukang habulin ang natitira sa mga Southwind. Unfortunately, handang-handa ang Southwind para mag-manage ng threat. At muntik na sila makuha, pero it's not enough. They're gonna go back, and War Gods is actually still in a very good position. Walang problema sa kanila. Si Kael'thas, maghahanap siya ng pwede niyang pick off. Here we go. Kaya lang, nakita siya. May shrink and may stun. Oh my God. He's gonna go down. Yan ang problema sa heroes, man. Huwag kang magbibida. Dahil malambot si Kael'thas, malakas ang damage niya. Pero once na may karoon ng kakampi yung kalaban mo at may stun, yun lang. Hindi ka pwedeng sumugod. Ngayon, alam ng Southwind na lamang sila sa number of heroes. Kasi 30 seconds pa bago mag-respond si Kael'thas. Mag-risk sila. They're gonna go form an ambush or they're gonna take it. I think they're gonna take it. And alam ni TLV, nakikiramdam siya. Sisilip siya. Oops! Hello there! And the focus fire. -1 hero. Sige, go ahead and take the heroes. Take the boss. Papasok na si Light. Tignan natin kung anong magagawa ng mga natitirang War Gods dito. Kulang sila, to be honest. But a good stun there. Isang mosh pit lang na matindi. At pwede nilang makuha to. Come on, they just need a good engagement. Southwind taking the boss, and looks like they're gonna take it. And now, War Gods lost their chance, and now pumapasok na ang Southwind. There are the ultimates going out, the heroic abilities. Mukhang matatrap si TLV dito. Oh my God, that is a nice mosh pit, pero maganda ang save the Southwind with the stun there kay ETC. That's exactly why they made the stun composition. Kahit anong combo ang magagawa mo, pag na-interrupt ka, masakit pa rin para sa'yo. Kasi you're exposing yourself. Si ETC, every time na pupunta siya sa harap at mag-e-engage, he's exposing himself to focus fire. And na yun, alam na Southwind yun. So, they're trying to stun whatever they can. Meanwhile, ang Southwind naman, they do have a good amount of stuns with Brightwing at saka yung kanyang Polymorph and ETC with his combo stuns. Unfortunately, it looks like mas maganda yung tawag doon. Ang pag-relay nila sa push ng mga web weavers na to. Hindi nga nila nakuha yung boss, pero maganda naman yung push nila. Na-defeat nila yung golem sa taas
Pero yung Web Weaver sila, nakabawi naman sa bottom. So, this game is still pretty close. Nag-level 19 na ang Southwind. Pero isang hakbang na lang, isang ihip na lang, mag-level 19 na rin. And there we go, para sa War Gods. So close this game. This game. God, sobrang action na action. If I'm not mistaken, there is gonna be a bit of a battle in a bit dito sa gitna pag nagkaispatan sila. Where are you going? There's the stealth. Here we go for the ambush. Going in, Southwind. Sino kaya ang uhulihin nila? ETC with the stun, pero with the repair there. Oh my god, tuloy-tuloy ang stun. Is it gonna be enough? Nag-frozen na si Jaina. And there's the other stun for the Vengeance. Si Uther going in. Mukhang napamali siya ng sugot. Mag-isa lang siya at kinain niya lahat ng damage ni Phoenix. Na Penguin going back and trying to save Wipeout as Vala. Tignan natin kung makukuha niya. There's the stunner. Isang maganda lang. Wipeout and Makishi going back. Si Penguin, sinasakripisyo niya ang buhay niya. Sabi niya, I'm gonna take everything. And si Tyrande somewhere in the back. I don't know. Is he trying to hide there or trying to do something good? Kasi kung may Ranger siya. Does she have Ranger? Let's see. She does not have Ranger. Sa magandang aulang dyan. Pasok yan. Ubus yan. I think so. Maybe. So I think they're experiencing a bit of lag. Hinihintay natin maging ano. Itong laban na to, grabe. Ang high octane, ang bilis. Walang tigil. Yung 20 minutes punong-puno, puro action. Parang binibigyan lang nila ako, Judes. Mag-relax mo na yung yung throat mo saglit. Ops, wait na. Laban na. Ganun yung nangyayari. Ngayon, ang tanong, ang istorya dito, si Penguin kaya makaka-escape ng intaktang buhay niya dahil wala na siyang buhay. Sinasakripisyo niya ang kanyang katawan para sa teammates niya. Si Wipeout at saka si Makishi. Ang dami yan, no? ETC, yung tatlong Viking, si Jaina, si Kael'thas, at saka si Brightwing. Tapos nakafocus lahat sa kanya. Pag umatras siya, pwede siya mabuhay, pero pwede matarget yung teammates niya. Pero pag humarap siya, mapofocus fire naman siya at madali siyang mamamatay. Yun yung problema doon. Ngayon, iniisip ko, si Minjeong, wala naman siyang build na na owl build. Pang stun lang talaga siya eh. Look, Ranger's Mask, Protective Shield, Lunar Blaze, Shadow Stalk. Okay. So, ito yung super rare na na support build para sa Tyrande na nakikita natin. Hindi siya heals, pero she's really good at crowd control. Ayun na, alright. Looks like we're back. Na-silence na. No, it's not enough. I'm sorry, Penguin, but your sacrifice saved your teammates and that's okay. War Gods, galit na galit. Pumapasok, sabi nila, kanina pa kami nabubugbog. Kami naman ang bubugbog ngayon. Alam namin, kulang kayo. Kaya we're gonna take advantage of that. Pushing in, taking his fort inside the base. Down to 2 forts na lang ang Southwind. Tignan natin kung makakapag-defend pa sila. Ngayon, this back and forth game. Kanina lamang na lamang ang Southwind. Ngayon, bumabawi ang War Gods. Hindi sila magpapatalo. May history sila sa pro gaming. Balita ko may mga LoL players sila na malakas. Kaya hindi sila magpapatalo. Southwind, kaya yung mag-step up. Tignan natin kung matatalo nyo itong mabibigat na contenders ng War Gods na nag-surprise victory against Psystorm kanina. Yung gusto ko makita kung talagang if you can make it to the top. Yan. Pero, syempre, ang Southwind, isa yan sa mga contenders dati. Second place sila dun sa first meet-up ng Heroes, yung parang mini-tournament. Yeah. Second place sila. So, hindi naman sila unskilled. They know what they're doing and they have practiced. So, this is what you get when you get two teams na sobrang praktisado at naghanda sa mga laban. Sobrang exciting ng Heroes, guys. As you can see, mukhang wala na namang pahinga ngayon ang boses ko kasi nagtititigan na naman sila dito sa harap at naghahanap ng posisyon. Si Makishi, mahanap ng shot. Isang magandang isang magandang Sunder lang yan. Pag na-stun, ayun na! There's the cloak! You're gonna see the Sunder! Oh, there it is! Hiwalay ang team! Automatic nag-invulnerable! Kaya lang may mga stuns pa rin na nakahanda! Si Kael'thas nagbaba ng Phoenix at si EDZ walang nahuli sa kanyang mosh pit habang si Penguin bigla na lang nag-stun ng kung sino-sino maabot niya. Unfortunately, medyo napalayo siya at si Uther nag-down. Wala na masyadong heals ngayon. Ang Southwind at inalas sila ng War Gods sa lokasyon na kanilang bottom. At ngayon, libreng-libre na ang War Gods para mag-take ng second to the last fort ng Southwind. My God, this game is so hot.
mas mainit pa sa mga apoy ni Kael'thas na nagbabato ng mga living bomb sa mga building nila. Ngayon, gusto ko yung ginagawa ng Southwind. Bumabalik-balik lang sila. Alam nilang hindi sila pwedeng pumasok hanggat wala yung dalawa nilang main tank. Kaya they're just keeping calm, wala tapyas-tapyas na kahit ano, and finally, yelling what they can. Oops! Nag-miss yung stun. Buti hindi ko malaw si Kael'thas, pero it's not enough. He got picked down. Ngayon, patay na si Tyrande. Si Panda User, sinusubukan kung anong pwede niya hampasin. Yung Vikings talaga, ang kate-kate, oh. Kala mo, wala lang yan. Hindi, tatabihan ka yan. Iisa-isahin ka yan. Si Ochi, Dice blink there for the getaway. Yung Viking, tinatapon na ang buhay nila. Alam nila, mas mabilis sila mag-respond. Titignan nila kung kaya nilang kunin to. And they do get Vala. My God. Ngayon, ang natitira na lang si Makishi, wala na siyang mana. Pag namatay ka, Makishi, mukhang mamamatay kayo, kaya huwag ka magpapakamatay. Ikaw ang pipigil sa kalaban sa pagpasok sa core nyo. Relax ka lang, magmana ka muna. Penguin, ikaw ang kalmadong guardian ng core na ito. Pero nag-ulti na ang Vikings, sinusubukan nilang i-force si Penguin na gumawa ng something. Unfortunately, handang-handa na si Makishi at sinusubukan niyang i-pick off yung mga malalambot. Kaya lang ang tagal pa ng mga teammates niya. It's Brightwing, ETC, and Vikings laban kay Thrall at saka kay Muradin, kay Penguin at saka kay Makishi. And it looks like babalik muna ang War Gods. Sabi nila, huwag tayo mag-overcommit. Medyo lamang tayo sa XP ngayon at pwede natin gamitin yun as advantage. Makishi at si Penguin, they're gonna clean up the base, they're gonna recover. And War Gods is doing the best they can. Kinukuha na nila yung mga seeds. Ang mga jewels, yung mga gems, spider gems, whatever you call them. At sila ay nagto-turn in na. It's not gonna be enough though. And alam ngayon ng Southwind na it is possible for War Gods to try and attempt the boss. So maghihintay sila. Ang plano naman ng War Gods, it looks like they're just gonna push at wala silang balak mag-boss kasi nandito si Jaina. Or not, mukhang nagbago sila ng isip. There is the stealth coming in for Southwind. Is it gonna be enough? Mukhang si Penguin hindi na target si Kael'thas. There's the blink, the bolt out, the sundering para mahiwalay sila, but it's not enough. Looks like the stun! Oh my God! Isang stun lang, sayang! Oh my God, pag nahuli sila doon, tapos kagad ang laro, umaatras ang Southwind. Hindi nila alam kung paano sila papasok ngayon. Unti-unti nang nauubos ang mga players natin. Saan ka pupunta? Wipe out. Kailangan mong mahabol. Pero on the other side, naubos ang Southwind si Kael'thas. Nagkakamatay na left and right. Hindi ko na alam kung ano ang titignan ko kasi naghihiwalay sila. May mga kanya-kanya silang pwesto. Si Minjong naiiwan at si Panda User na lang ang natitirang player sa Southwind. Is he gonna die? Kailangan niya mag-defend kasi ang base nila, inaatake nila. Inaatake na and looks like he's not gonna last long. And now, War Gods is marching in. Alam nilang meron sila at least 30 seconds para tapusin itong laro na ito. This game is intense. War Gods coming out of nowhere. Hindi mo alam ang secret weapon nila nakatatak na. Pero ayan, parang barya na nakatago. At the last moment, bigla kang sisigaw ng GG! Congratulations sa War Gods! They're gonna advance the finals and they're gonna face Bibingka. God, that game.